Yan. So, magandang araw po mga kaguro. Ako po si Ma'am Shengay, guro sa Filipino 10. Dito po, ipapakita ko po sa inyo ang mga panuntunan o mga guidelines o gabay sa pagbuo ng ating weekly home learning plan o tinatawag nating WHLP. Ang mga konsepto at ideya na ating pag-uusapan ay base po sa DepEd memo na inilabas noong July 2020 tungkol po ito sa suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities o tinatawag nating DLDM para sa school year 2020. Ipapakita ko po mamaya ang sample weekly home learning plan na inilabas ng mismo ng DepEd at ng school natin. Alam po natin na hindi angkop ngayon ang face-to-face learning modality classes sa panahon gawa ng pandemic tulad ng COVID-19. Gayunpaman ay hindi maaaring itigil o mapigilan ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Kaya bilang tugon o panawagan na ipagpaliban muna ang face-to-face learning, gumamit na lamang tayo ng alternatibong pamamaraan ng pagkatuto ng ating mga bata. Maraming mga naging suhestyon at pagpapaliwanag ng DepEd kaugnay sa iba't ibang delivery modalities. Tulad na lamang ng online distance learning, modular distance learning, TV radio-based instruction, at blended distance learning. Pero, bibigyan lang po natin ng pansin ang pagbuo ng weekly home learning plan na ayon sa DepEd memo na inilabas na nasa Appendices D at E. Makikita dito sa Appendix D number 2 na ipinapaliwanag ang mga pamamaraan na dapat sundin sa pagbuo ng weekly home learning plan. Ang ibig sabihin po niyan ay ito ang mga kakailanganin natin. Letter A, kailangan naka-refer o magre-refer po sa mga MELC o sa most essential learning competencies sa bawat subject area. Ito po yung nilabas na MELC o most essential learning competencies ng DepEd. Okay. Tulad ng ating region na nakabase sa Regional Memorandum number 10, ang mga MELC ay kasama sa Budget of Works na nagkaroon ng co-rehendum sa Regional Memo na ito. Ang Regional Memorandum number 3060 sa 2020 na ipinapakita ang updated list of MELC na inilabas noong June 16, 2020. Dito sa letter B. Ayon dito, kailangan muna nating magkaroon ng self-learning modules o SLM. Ito yung mga ADM o modules na pinoprovide ng Division Office. Bakit ba dapat na may kopya muna tayo ng SLM? Ito po ay dahil sa letter C. Gamit ito mga modules na dinedevelop at ibibigay sa mga mag-aaral dahil dito natin ibabase ang magiging laman ng ating WHLP o Weekly Home Learning Plan. Dito po natin iaangkla ang ating WHLP. Ano po ba ang dapat nating isaalang-alang sa pagbuo nito? Ayon sa DepEd memo, ito po ang learning competencies, key concepts, learning tasks o formative assessments na mga kailangan malaman kung may pagkatuto ang bata at kung naaabot ang mga pamantayan sa nilalaman ng ating nais na ituro sa bata. Okay, so ayon dito sa letter C, subject area must collaborate to come up with a set of weekly home learning plan. Ibig sabihin po, ang bawat subject areas
subject teachers ay gagawa ng kanyang sariling weekly home learning plan. Pagkatapos ay pagsasama-samahin ng lahat ng subject teachers sa isang grade level upang makumpleto ang lahat ng subjects. Okay? Tanong po, bakit kailangan natin ipunin ang lahat ng weekly home learning plan ng bawat asignatura? Okay? Ito po ay dahil ayon sa Appendix D number 4. Ang mga kopya ng nabuong weekly home learning plan ay ibibigay sa mga magulang para magsilbing reference nila sa paggabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya dapat komprehensibo po ang pagpapaliwanag sa mga magulang tungkol sa mga nilalaman, sa mga layunin nito at kung paano ito ginagamit. Kung ating po matatandaan, binigay na po natin to o binigay po natin yung ating weekly home learning plan, sinabay na po natin sa pagpapaliwanag nung nagkaroon tayo ng Parents Teachers Association Conference at pinaliwanag natin dun kung paano gamitin gabay para sa kanilang mga anak ang WHLP. Okay? Ano ba ang nilalaman ng weekly home learning plan? Gamit ang template na ito, iisa-isahin natin ang mga bahagi ng weekly home learning plan. Okay? So ito po yung template na binigay ng school, Sir Giray. Ayan. So ayon sa DepEd memo na inilabas, Appendix D number 3, ang weekly home learning plan ay naglalaman ng mga sumusunod. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo yung aking ginawang weekly home learning plan na nilipat ko po o ginawa ko po, sinalin ko po sa Filipino sapagkat ako po ay guro sa Filipino, kaya pinalitan ko po ng Tagalog ang mga salita. Ito po ang aking pinalit. Kung meron po kayong mas magandang suggestion na mas magandang mga salita na pwedeng ipalit, ay maaari nyo po akong sabihin sa akin para mapalitan. Okay? Ito po yung aking ipinalit. No? Lingguhang pantahanang pagpaplano sa pagkatuto ng mag-aaral. Okay? So, pupunta na po tayo sa mahalagang bahagi ng WHLP. Ang una pong mahalagang bahagi ay yung tinatawag nating learning area. Dito po nakalagay kung anong subject ang gagamitin. Ito po yun, Pilipino. Yan, asignatura. Then, ang ikalawa, natawag nating learning tasks. Ito po yung mga gawaing pagkatuto. Yan. So, dito po nakalagay sa bahaging ito ang mga activities na inihanda at pag-aaralan upang sagutan ng mga mag-aaral upang makuha ang interes sa aralin at matutunan ang mga kasanayan. Okay, ang ikatlo ay yung tinatawag nating kasanayang pagkatuto o yung learning competencies. Ito. So, sa hanay na ito, ilalagay o nakalagay ang most essential learning competencies o kasanayan sa pagkatuto. Pwede rin natin itong lagyan ng enabling competencies kung meron nan. Okay? So, nasa sa atin na po yan kung meron po. Yan. At ang kaapat naman po ay ang mode of delivery o kung sa Tagalog po o sa Filipino ay paraan ng paghahatid o pagtuturo. Okay? Dito po sa bahaging ito ay nakalagay kung paano ipapasa ng mga natapos na gawain ng mga bata. Kung sila man ay online o modular distance learning. Okay, kasama rin po dito yung mga araw at oras. Ito po, araw at oras. Yan, araw at oras na kung anong oras po isasagawa yung buong weekly home learning plan.
So, kasama din dito, ito po, yung grade 10, ayan, yung grade level, week, unang linggo ng quarter 2, ayan po. Petsa, sakop na petsa ng WHLP na ginawa natin. Ito po yun. So, kasama din po yung bahagi na yan. Pero meron po tayong mahalagang bahagi itong apat na ito. Okay? So, kung napapansin nyo po, Pilipino po yun kasi pinalitan ko na po kasi Pilipino po ang aking tinuturo. Punta po na tayo dito mula alas 7 hanggang alas 8. Ang sabi po dito, gamitin, ayusin ang higaan, kumain ng masustansyang agahan at maganda para sa isang masiglang araw. Okay? So, kailangan daw dapat nakaset na or sineset na natin yung daily routine ng bata. Kaya halimbawa, 7 o'clock dapat gising na yung bata. Ikalawa, yung 8 to 9, ang sabi, magkaroon ng isang maikling ehersisyo o pagninilay. Yan. So, para bang warm up? Kumbaga sa pagka lalaban ka o nag-warm up ka muna para hindi ka mabigla. Para medyo buhay na buhay ang mga dugo mo. Yan. Then po, dito na po yung unang linggo, nilagay ko po since subject teacher po ako. So, kasi po ang once a week lang po namin mamimit ang bawat section. So, kaya po isang linggo na po yung nilalagay namin sa aming weekly home learning plan. So, simula na po tayo sa 9 o'clock. Yan. Simula ng klase. So, tuloy-tuloy na po yan hanggang 11. Mahalaga po na nakaset na ito sa isip ng bata kasi nasa bahay po siya, di ba? Nasa bahay mga bata. Alam naman po natin na kapag nasa bahay ay maaari siyang may ibang gawin na hindi akma para sa kanyang pag-aaral. Kaya po mahalaga na mayroong kopya ng mga magulang o guardian, pati na rin yung mga bata para well-guided talaga siya kung ano yung gagawin niya sa loob ng kanilang bahay. Para tuloy-tuloy pa rin po siya sa kanyang pag-aaral. Okay? So, hindi po mawawala yung asignaturang Pilipino. Okay. Dito naman po sa ating kasanayan sa pagkatuto, yung tinatawag nating most essential learning competencies. So, doon po natin nakuha ito sa budget of work, BAW, pivot for. Okay, papakita ko po muna yung ating stop share ko muna po. Share, papakita ko yung share ulit. Kung saan nakuha yung most essential learning competencies dito po sa BAW. Budget of work BAW, pivot part. Okay, kung sa inyong makikita po, naka-highlight na po yan. Meron po ako 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na milk na kinuha para sa isang linggo kong pagtuturo. Ayan po. So, kung inyong napapansin po, ito po yung ikalawang markahan. Bakit po hindi po nakuha dito? Hindi ko po alam. Ang sinunod ko lamang po ay yung SLM. Ang una po kasi sa SLM ay yung talumpati at saka yung pagbibigay ng sariling pananaw at opinion. At dito ko po yun nakita. Ito po yung talumpati. Baka na lang na dapat po sa unahan yan. Pero ang sinunod ko po yung ako na lang po yung nag-adjust. Sinunod ko po yung SLM para hindi malito yung bata. Para dun sa kanyang module ay sunod-sunod po. Okay po. So, ayan. Balik na po tayo sa ating weekly home learning competency. Ayan. So, kung inyo po makikita, ay nagamit yung tinatawag na unpacking of milk. Yung kinuha natin sa Bloom's taxonomy yung tinatawag. Okay, kung titingnan niyo po yung aking milk, no? Naiuog. Lakihan ko ng konti. Ayan. Lakihan pa natin. Ayan. Naiuugnay ng may panunuri sa sariling salubin at damdamin ang naririnig na balita, komentaryo, talumpati at iba pa. Then, naiuugnay ang mga argumentong nakuha sa mga artikulo sa pahayagan, magazine at iba pa sa nakasulat na akta.
tas na ibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa binasang anyo ng sanaysay, talumpati at editorial. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang dilantad ang kahulugan ng sa tulong ng word association. Then, naipapahayag ng may katalinuhan ang sariling kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa, tungkol sa isang talumpati. At dito naman po yung sa huli, yung nakasulat ng isang talumpati tungkol sa isang controversial na issue. So nakita niyo po, nagamit po natin yung Bloom's Taxonomy, yung unpacking of MELC, yung most essential learning competencies. Okay, punta na po tayo dito sa ating gawaing pampagkatuto. Okay, so nilagay ko po dito yung paksa sa Aralin 1 namin sa isang linggo. Panitikan ng talumpati ni Dilma Rousseff mula sa Brazil, yung gramatika, pagbibigay ng sariling pananaw o opinion. Okay? So parang ano lang po yun sa idea lesson exemplar, di ba po dapat nandoon yung idea, introduction, development, assimilation, and engagement, and assimilation. Sa Pilipino po, ayan po, translate na lang po, Pilipino, panimula, pagpapaunlad, pakikipagpalihan, at paglalakad. So, dapat po mahalaga pong nariyan din po yung idea sa ating weekly home learning plan. Okay? So, punta na po tayo sa panimula. Sa panimula po, nagbigay po ako ng panimulang pagtataya kaugnay sa talumpati. Okay? Since dalawa po ang magiging hawak ko ngayong second quarter, magkakaroon po ako ng modular. So, sa mga online class ko po, gagamitin ko po ay Mentimeter, at sa modular MDL class ko po ay gumawa po ako ng activity sheets para sa kanilang paunang pagtataya. Okay? Dito po sa panimula, sa bahaging ito ay nakapaloob po dapat yung layunin at nilalaman na dapat na malaman nila kung ano po ba ang inaasahan o learning expectation. Dapat maipaliwanag ng maigi kung bakit inaaral ito upang maintindihan at maisagawa ang layunin. Okay? So, doon na papakilala kung ano ba yung mga dapat asahan sa aralin ito at pagkatapos ng aralin ito. Yun. So, nagbigay din ako ng gawain sa pagkatuto, activity. Babasahin nila yung artikulo, pagkatapos ay sasagutin yung mga tanong bilang 1 hanggang 4. Malinaw naman po yung instruction sa aking weekly home learning plan kasi nakalagay doon, hindi po sila maliligaw, sunod-sunod po yun, nakalagay kung anong pahina sa module ng second quarter iyon at may bilang na gawain, may nakalagay po doon gawain sa pagkatuto bilang 1. Okay. Next. Punta na po tayo sa ating pagpapaunlad o tinatawag nating development. Dito po sa bahagi ng pagpapaunlad, dapat po ay nakapaloob yung mga aktibidad o gawain at nilalaman na mahalagang konseptong pagpapaunlad at magpapahusay ng mga kasanayan sa most essential learning competency natin. So, layunin nito na makita o matukoy ng mag-aaral ang alam na niya, hindi pa niya alam, at ano pa ang gusto niyang malaman o matutuhan. So, ito po yung binigay ko. So, gawain bilang, sa pagkatuto bilang 2, ipapaliwanag nila ang pagkakatulad at pagkakaiba ng talumpati editorial at halain batay sa ibinigay na kahulugan at paglalarawan. Okay, again, malinaw naman din po instruction ko, hindi po sila maliligaw. Nakahilagay po kung anong pahina sa module o sa SLM ng second quarter kung saan nila iyon hahanapin. Yun po. Then, punta na po tayo sa ating pakikipagpalihan o tinatawag nating engagement. Okay? So, dito po dapat dito na po ipapasok yung application at critical thinking. Mula po sa aktibidad sa pagpapaunlad ay dapat po nakaangkla sa aktibidad naman mula po sa aktibidad sa pagpapaunlad dito po dapat po nakaangkla
Yung aktibidad naman dito sa pakikipagpalihan, ibig sabihin parang pagpapatuloy. Okay? So, nagbigay po ako ng pangkatang gawain. Dito ko po pinasok yung pangkatang gawain. May naka-assign na video sa kanila. Sa bawat pangkatan, meron po kong 4 na pangkat. Gamit ko yung Google Breakout. At meron pong nakalagay doon na naka-assign sa kanila na magkakaiba uri ng talumpati at doon po ay kukunin nila yung bawat paksa at nilalaman nito at ibabahagi po nila ito sa klase o kaya pa-video na lang. Okay po, para alam po natin hindi matatapos siguro yung pagpe-present nila nito ay asynchronous na po. Okay? So dito po sa pakikipagpalihan, dito po dapat po mabuo yung kanilang KSA na tinatawag. KSA yung knowledge, skills, and attitudes para po mapag-ugnay-ugnay nila yung mga natutunan nilang pagkatapos ng gawain sa pagpapaunlad. Okay? So, yun. Nagdagdag po ako, gawain sa pagkatuto. Sasagutin po nila yung mga tanong kaugnay sa binasang talumpati. Bilang 1 to 4. Yan. Hindi rin po sila maliligaw. Nandun na po ang pahina, page, saka second quarter module nila. At meron po silang gawain sa pagkatuto 4, magbibigay ng mga salitang may uugnay sa mga salitang ginamit sa talumpati na nasa loob ng diagram o word association. Nasa pahina 10 po yan. Lahat po ng binibigay ko sa kanilang activity ay nasa sa SLM po. Okay? So, hindi po sila mahihirapan. Parang meron lang po akong 4 o 5 activity. Hindi ko na po sila pinahirapan since dapat po lagi tayong magkonsiderasyon dahil ngayon naman ay may pandemic. Katulad nga ng mga sinasabi at naririnig natin na nagrereklamo na yung mga kabataan natin na marami daw, ang mga estudyante natin na marami na daw tayong pinapagawa. Kaya hindi ko na rin pinahirapan yung sarili ko. Ganon din sila. Hindi ko na dinamihan yung mga activity. Pero syempre pagka siguro normal na yung klase at face-to-face na, madadagdagan yung ating mga activity para mas master nila yung kanilang lesson. Okay? So, punta na tayo dito sa ating paglalapat. Okay? Sa paglalapat o sa bahaging ito, dito ay dapat maghahatid ng maihahatid sa mag-aaral yung proseso ng pagpapakita ng mga ideya, yung mga interpretasyon, yung mga pananaw, yung mga pagpapahalaga, upang makalikha ng mga pirasong impormasyon na magiging bahagi ng kanyang kaalaman sa pagbibigay ng epektibong refleksyon. Pwedeng pag-uugnay o paggamit sa alinmang sitwasyon o konteksto. Okay? Yun po yung binigay ko. Magbibigay sila ng gawain sa pagkatuto bilang 5. Magbibigay sila ng sariling pananaw o opinyon at saloobin o damdamin batay sa mga piling pahayag na inilahad sa talumpati bilang meron pong pahayag doon na 3, 1 to 3, nasa pahina 10 ng kanilang module. Okay? So, meron pa po paggawain sa pagkatuto bilang 6, pupunan po nila yung patlang at isusulat ang sagot sa kanilang sagotang papel. Dito rin po papasok yung kanilang reflection or journal, yung kanilang pagninilay. Ito po, ipopost ko na lang po ito sa Google Classroom kung ano po yung para sa kanila, yung kanilang natutunan, mga ganun, pagre-reflect po, yung reflection. Okay? Dito naman sa panghuling gawain, dito na papasok yung output, no? Susulat since natuto na sila tungkol sa paano ba, ano ba yung talumpati, at nagkaroon na kami ng halimbawa ng talumpati, mga paksa at nilalaman. So, susulat na ngayon sila ng kanilang sariling talumpati tungkol sa napapanahon, yung controversial na issue. At doon bibigkasin nila at i-record, ipapasa sa Google Classroom. So, susulat sila ng sarili nilang talumpati at kanilang itatalumpati sa siguro video na lang yung recording. Okay? So, doon na-discuss na rin namin yung mga dapat gawin at mga pamantayan sa pagsulat at pagtatalumpati. Okay? So, pupunta na tayo dito sa ating activity, sa ating paraan ng pagpapasa o pagpahatid ng gawain.
So, katulad ng sinabi ko, doon sa SLM, nandun na lahat ng activities. Okay? So, kukopyahin nilang nila o kaya sagot na lang yung kanilang ilalagay sa activity sheets. Dahil bawal sulatan yung SLM. Doon naman sa paunang pagtataya, favorite ko tong gamitin pag ako nagpapaunang pagtataya, yung mentimeter.com. Hindi naman po kasi recorded to eh. Tapos pa-cloud po yung pinipili ko para makikita ko yung maraming nagsasagot. Kung ano yung marami nagsasagot. Ito po siguro pagtukoy. Laging pwedeng gamitin dito sa Mentimeter yung mga pagtukoy, tukuyin o kaya pa-identification, mga ganun po. Tapos po, sa pag-exam, Google Forms po gamit ko. Tapos sa online class ko, Google Meet, pwede minsan Zoom. Yan sa pangkatang gawain ko po. Google Breakout Rooms. At ito po yung Google Classroom yan. Gamit na gamit po yan. Diyan po kasi lahat naka-post yung mga classwork, yung asynchronous para, doon ko rin po pinapost yung mga recorded na pagtuturo namin para pag may absent, merong hindi nakapakinig ng asynchronous ko ay pwedeng mailagay dito sa Google Classroom, tinatawag natin asynchronous. Pero naman po dun sa talagang hirap na hirap po talaga yung mga, kasi po yung mga nakapumili ng online na lumipat sa MDL. So yun, pinapagamit ko na lang po sila ng mobile phone o kaya Messenger or Facebook kung saan pipicturean nilang yung gawa nila, doon na lang po nila ipapasa. Okay? So YouTube po, minsan po nangihiram ako ng video sa YouTube kung saan may pwedeng maaaring ipakita o ipapanood sa mga bata. Minsan naman po, gumagawa rin po ako. Meron din po akong sariling YouTube channel, nagpagawa po ako sa anak ko. Yun, minsan naka-private po yun. Yun, minsan gumagawa po ako ng sarili kong video para mapanood ng mga bata. Para naman hindi yung nanghihiram na lang. Okay? So, yun po. 11:30 to 1 o'clock tanghalian. 1 to 3 o'clock self-assessment task, portfolio preparation, example, reflective journal. So, yun po yung oras na pwede kong ipagawa po itong kanilang pagtalumpati tsaka itong mga ibang gawain dito sa paglalahat. Dito yung pamimilay. Okay, asynchronous na po. At alas 3 daw po, panahon sa pamilya. Tuwing Friday, mga gawain, pagkukumpleto ng mga gawaing hindi natapos o di naipasa. Okay? So, yun po, asynchronous po yan. Okay? So, tandaan daw po, ang mga mag-aaral ay maaaring gumamit ng labis na oras ng araw upang magawa ang iba pang mga aktibidad, mga gawain sa pagtatasa sa sarili at iba pang mga gawain sa lugar ng pag-aaral para sa napapabilang na edukasyon. So, yung binigay po, English po yan, Tinagalog po na lang po. Ano na lang po, baka may mali sabihin nila po sa akin. Ayan po. So, yun po, hinihanda po yan. Ako po, si Ginang Shirley R. Cruz, guro sa Pilipino, at sinuri ni Ginang Rachel Sipagaduan, tagapangulo ng Departamento ng Pilipino, at inaprobahan ng ating buting principal Susana J. Sakatrapos. Pasensya na po, wala pong asignatura. Okay. So, yun po. Pupunta na po tayo sa ating, stop sharing na tayo, punta na po tayo, balik po tayo sa ating PowerPoint presentation. Ayan, punta na po tayo dito sa ating activity sheets. Ayan, activity sheets, yung mga sample activity sheets ko po. Ito po, pero na-discuss ko na rin po yan sa sa mode of delivery. Mode of delivery. Ayan, mga activity sheets. Ito po yung sample ng activity sheets ko. Yung sinasabi ko po kanina, pag yung sa modular distance learning po, dahil hindi po sila makaano ng Mentimeter, mga ganun po. Ito po, nag-print po ako ng activity sheets ko para magamit sa mga paunang pagtataya at sa mga lagumang pagsusulit para sa modular distance learning class ko. Ito rin po yung mga sample ng Mentimeter ko po. Ayan, yung pa-cloud po. Tapos ito po yung aking Google Forms, lagumang pagsusulit sa Filipino 10. At yung aking Google Classroom na gamit sapagkat dyan po lahat nakapost yung mga asynchronous lesson ko, lahat po ng gawain nila nandyan po. At
bilang pagbibigay konsiderasyon po dahil talagang napakahirap po ng buhay ngayon. Marami pa nawala ng trabaho, no? Pag talagang hindi nila mabuksan yung kanilang Google Classroom, available naman po yung aking Facebook page kung saan para hindi naman po natatabunan kung sa GC namin o sa group chat namin nilalagay yung mga announcement at ibang mga gawain. Dito na lang po para hindi matapunan. Yan po. At yun po, yung SLM kasama po sa ating mga activities siya. Naroon na po lahat ng mga activities o aktibidad na gagawin ng bata. Bawal lamang itong sulatan. So, yan, maraming salamat po. So, dahil po may pandemic ngayon, wala po tayo sa ating, hindi po tayo face-to-face learning classes, no? Wala po tayo sa ating mga classroom, okay? Pero gusto ko lamang po kayong iwanan ng mga katagang ito na ayon kay F. Shonil Jose, sabi niya, it's the teacher that makes the difference, not the classroom. Okay? So, thank you for listening. Maraming salamat po sa pakikinig. Gusto ko po rin pong pasalamatan higit sa lahat yung napakabait at napakagaling na chairman ng Filipino Department na si Ma'am Rachel Chelly Pagaduan. Ma'am Chelly, salamat sa pagtitiwala na kaya ko at makakaya ko pa ang pagsasalita at pagbabahagi sa lahat ng dito sa paggawa ng weekly home learning plan. Ganon din sa mga kapwa ko guro at mga kaibigan sa Filipino Department. Salamat po at sa mga guro sa Tagumpay National High School. Maraming salamat po sa inyong pagmanawa. Salamat din po sa ating butihing principal na si Ginang Susana J. Sakatrapos. Yun lamang po at maraming salamat po. Hindi ko ba na-record?